Okay, magandang umaga ho. Pagpasensya nyo na ho yung boses ko, no ho. Kasi nag-concert ako nung isang gabi. Masama ho yung pakiramdam ko. Actually, nung Miyerkules pa, parang Makati na yung lalamunan ko eh. Lahat na nung gamot, sinubukan ko eh. Ngumuya na ako ng luya, kumain na ako uminom na ako ng salabat, tapos gamot, Niusep, Biogesic, ano ba yun? Bioflu, ano pa ba yung mga gamot? Ano? Pati lemon, sinubukan ko na rin eh. Ano? Pero Makati pa rin eh. Sabi ko nga minsan, kaya try ko kaya gin calamansi. Ano? Ang sakit eh, Makati. Sabi ko, may sabit. Ano? Pero maganda, mula kahapon hanggang ngayon, medyo bumubuti na. Ayan, medyo wala na yung konting sabit. Kaya, pagpasensyahan nyo na ho yung aking boses. Ano ho. So, ang title ng ating message ngayon, ito po, Fighting Your Battle Alone. Ayan, lumalaban ka sa gera mo na ikay nag-iisa. Ano? Magkaroon tayo ng recap. Ano? Actually, ano nangyari kay Samson? Sa verse or chapter 15 ng Judges, ang nangyari sa kanya ito. Di ba pumunta siya doon sa asawa niya, may dalang kambing, siguro gusto niyang magkaroon ng celebration kasi nga nasira yung kanya lang wedding. The problem is, ito na, binigay nung kanyang biyanan yung kanyang asawa sa ibang lalaki. So that started the trouble. Nagalit si Samson. So ano ginawa niya? Sinunog niya yung mga pananim ng mga Philistines during the harvest time at yung mga Philistines gumante. They burned yung family nung asawa ni Samson, yung kanyang asawa, yung kanyang mga biyanan, sinunog. So ano ginawa ni Samson? Nagwala, nag-amok, and then nakatalo siya o nakapaslang siya ng libo yatang Philistines. So after that, ang lesson natin last week is about anger. Kaya nga sabi ko nga that anger gone wrong. Ano? So nakita nyo, pagka ang tao galit, kung ano-ano ang nangyayari. Ano? Kaya nga ang ganda nung sabi ni Paul sa Ephesians, magalit ka, ngunit huwag kang magkasala at huwag mong hayaan na yung galit mo mag-overnight. Ano ho? Ayan, sabi mo sa katabi mo, huwag mong i-overnight yan. Ano ho? Kasi pag ang galit mo nag-overnight, nag-mutate. Tama po ba? Parang virus, nagkakaroon ng version. So yung galit ni Samson, nag-mutate. Naging revenge, naging hatred, hanggang sa nauwi sa bloody massacre ang nangyari. Ano ho? So ngayon, nung natapos na, nung natalo niya yung maraming Philistines, si Samson naging most wanted person sa mga Philistines. So pinaghahanap siya, and then si Samson, makita natin na nandun siya sa kuweba, nag-iisa, siguro he is pondering what went wrong, what happened, o kaya bakit ako biglang nagkaganito. Ano? So ito na, naging most wanted person siya, at yan, nagplan na naman yung mga Philistines talagang upang talunin, hulihin si Samson. So from Judges 15:9 to 20, we will see how Samson fought his battle all alone. Ano? So dito po meron po 5 bagay. Number 1, ito po ang number 1. Ano? Yan, doon sa outline. Ano? Nagkaroon po ng intimidation and coercion. When we say intimidation, ano ibig sabihin? Paninindak. Ano, lalabang ka? Gusto mo gano'n? Naninindak ka. Ayan, ano? Pag sinabing coercion, gumagamit ka ng pananakot para yung tao mapasunod mo sa gusto mo. Actually, yan ang ginawa ng mga Philistines sa tribe of Judah during that time. Let's read yung verse 9 ng Judges 15. Ito yung sabi, the Philistines went up. So nakita natin, basta ang lugar ng Israel mataas, ang lugar ng Philistines mababa. So the Philistines went up and camped in Judah. Ano ginawa nila? Spreading out near Lehi. Ayan. Lehi, hindi Leki. Ayan, Nag-spread sila, kumalat sila, na tila bagang nagpapakita ng puwersa. Sounds familiar sa West Philippine Sea. Tama mo ba? Makita mo yung mga barkong pandigma dyan, nag-i-spread out, tapos nilalapitan yung mga mangingisda nating mga Pilipino. Ganyan ang ginawa ng mga Philistines, particularly doon sa tribe at sa land of Judah. So yan, actually yung term na spreading out dito, gustong magpakita ng Philistines ng puwersa, ng pananakot, ng lakas.
Kasi nga, niyari sila ni Samson eh, no? So ano nangyari, no? Pagdating doon sa pangalawang point ko, ito po yung pangalawang point ko, no? After nung intimidation, tsaka nung coercion, ito na, nagkaroon ng crisis, compromise, and listen to this, cowardice. Ayan, ano ho. Ano ibig sabihin? Nagkaroon ng crisis, nagkaroon ng pagko-compromise, nagkaroon ng takot. Sino yung natakot? Actually, yung mga Judeans, yung people of the tribe of Judah. Ano ang reaction nila nung nakita nila na yung mga sandamakmak na Philistine army nag-camp at pinalibutan at nag-spread out sa Lehi. Ay, basahin natin yung verses 10 to 13. Ito po ang nangyari, no? The men of Judah asked, ayan, sabi ng mga taga-tribe of Judah, actually yung tribe of Judah, mga Israelites din ito, and take note that Samson was from the tribe of Dan. Ano, Danites si Samson eh. Ito mga Judeans, ano, mga kapatid din, mga Israelita rin, tribe lang. So sabi ng mga taga-Judah, bakit kayo nagpunta sa amin? Tinatakot nyo ba kami? Gigirahin nyo ba kami? Nagpunta ba kayo rito para sakupin kami? Ano sabi ng mga Philistines? We have come to take Samson prisoner, they answered. To do to him as he did to us. Sabi ng mga Philistines, hindi. Pumunta kami rito para hulihin si Samson, para ipatikim din yung sakit na ginawa niya sa amin. Ano ba ginawa ni Samson sa mga Philistines? Sinunog yung kanilang mga pananim at nakapas lang si Samson ng maraming Philistine soldiers. Sa verse 11, ano po ang nangyari? Then 3,000 men from Judah. Listen to this Ilang libo yung army of Judah? 3,000. Church, tanungin ko kayo, yung 3,000 kalalakihan ba may palag sa dami ng Philistines army? Of course. Pero bakit sila natakot? Then 3,000 men came from Judah, went down to the cave in the rock of Etam, and said to Samson. So yung 3,000 soldiers of Judah, ginalugad yung lugar at nakita nila si Samson nandun sa rock of Etam. At kinausap nila si Samson, don't you realize that the Philistines are rulers over us? What have you done? He answered, I merely did to them what they did to me. So sabi nung 3,000 soldiers of Judah, Samson, hinahanap ka ng mga Philistines. Ano bang ginawa mo? Gumanti lang din naman ako sa ginawa nila sa akin sabi ni Samson. Ano sabi ng mga taga-Philistines? Hindi mo ba alam na ang mga Philistines, they rule over us? O, balik tayo sa principle natin. Pag may problema o pag mali ang puso, may tama ang ulo. Nakita niyo itong mga problema ng mga taga-Judah? Na-possess sila ng takot sa mga Philistines that although they are 3,000 men, mali ang puso, mali ang utak, kapatid. May tama ang ulo. Biruin mo, kinausap mo yung breadwinner nyo, kinausap nyo yung secret weapon nyo, kinausap nyo si Samson para pigilan dun sa kanyang ginagawang pag-atake sa kalaban ninyo. At ang nakakalungkot sa mga Philistines, o sa mga Judeans na ito, alam nyo yan, yung they are willing to make compromise with the enemy. They are willing to sell their own sa mga kalaban, sa kanilang kalaban na si Samson. Ano? So basahin natin yung verse 12. Ano nangyari? Ano yung kasunduan nila? Ito na. They said to him, we've come to tie you up. O, nakita nyo to? Son, pumunta kami rito para itali ka. Ano yung problema ng mga taga-Judah? Samson, ano kaya palagan natin? Ano kaya tulungan ka namin? Nakaka-insulto nagkakalat sila rito Mga Israelites tayo, naiinsulto kami sa ginawa nilang pambubuli Anong Samson, palagan natin? Pero mo wala, sa loob ng, sa dinami-dami ng 3,000 soldiers of Judah, wala man na nakaisip lumaban. Pumalag. Ganyan ang nagagawa ng intimidation at takot sa puso mo. Biruin mo, ang lakas-lakas nyo, 3,000 kayo, natakot kayo. Tapos yung Samson na secret weapon ng bahay ng Israel na kayang umugos ng libu-libong sundalo kahit na siya'y mag-isa, biruin nyo, huhulihin nyo, isusurrender nyo. So ano sabi? They said to him, sige, itatali ka namin at isusuko ka namin
sa ating mga kalaban. Ano sabi ni Samson? Sabi ni Samson, promise nyo huwag nyo akong papatayin. Siguro nyo, pati si Samson during this time, napanghinaan na rin ang loob, huwag nyo akong papatayin. Basta itali nyo lang ako. Sa verse 13, ano yung nangyari? Sabi ng mga taga-Juda, agreed, sige, go. They answered, we will only tie you up and hand you over to them, and we will not kill you. So they bound him with 2 new ropes and led him up from the rock. So ito ang ginawa ng mga taga-Juda. 3,000. Tinali si Samson, nakatali, walang palag, kaawa-awa, nag-iisa sa gera niya. So sabi ng mga taga-tribe of Judah, eto na. Ano ang problema ng mga taga-tribe of Judah? Doon tayo sa outline. Number 1 na problema nila, ito po, meron silang slave mentality. Ano ibig sabihin? Maliwa, a slave mentality won't bother fighting for their freedom. They will easily choose bondage over liberty. Nakita niyo yung problema ng mga taga-Juda? 3,000 sila, malalakas sila, ang problema puso, isip. Biruin mo 3,000 sila, pwede silang lumaban, pwedeng pumalag, kasama si Samson na ang katumbas, libu-libong armies, but then they didn't bother to fight for their freedom. Abay, mabuti pa si Braveheart Ano sabi niya? They can take our lives, but they cannot take our freedom. Abay, mabuti pa si John Wick Kahit nag-iisa, palag ng palag. Samantalang itong taga-tribe of Judah, 3,000, walang palag. O ano pa yung problema nila? Aside from they have this slave mentality, pangalawang problema nila, ito po. They want to maintain peace at the expense of sacrificing your own is the greatest form of cowardice. Ay, nakita nyo to? Maintaining peace at the expense of sacrificing your own is the greatest form of cowardice. Ano sabi ng mga taga-Juda? Samson, para hindi kami bulihin ng mga Philistines, iaalay ka na namin. Itatali ka na namin. Isusurrender ka na namin. Isusuko ka na namin kasi we are afraid of them. Nakita to church? Yan yung isa sa mga pinakamalalang kaanyuan ng taruwagan, mga kapatid. Nakita niyo to? Nakita niyo ito? Alam niyo, ang takot pagka ganyan, naku po, grabe. Parang yung sabi ni Francisco Baltasar Di ba yung pag-ibig, sabi niya, pag-ibig na makapangyarihan, kapag ka pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Si Samson, ito naman nung nagalit siya, galit na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ninuman, sasaktan ang lahat, masunod ka lamang. Ito naman nung sabi ng mga taga-Philistines, ng mga taga-Juda, takot na makapangyarihan na yan, pag pumasok sa puso ninuman, ibebenta kahit sino ka man. Nakita niyo yan, mga kapatid? Binenta nila yung secret weapon nila. Bininta nila yung tao na kaya makapagpadumba ng libu-libong kaaway. Church, nangyari na ba sa inyo yan? Yung pinababayaan mo lang bulihin ka kasi hindi mo pinaglalaban yung katotohanan. No? Yung ginajumperan ka na ng kapitbahay mo pero okay ka lang, sige ako na magbabayad. Ayan. Pati tubig, may jumper sa'yo, tinatagasan na yung tubig mo, yung kuryente mo, grabe, 10,000. Binubuli ka Pero you don't fight for your freedom, you don't fight for your rights. Basta ang gusto mo, ang mahalaga para sa'yo, para wala ng pagtatalo. Yan, sige, kapayapaan nawa. Ayan, kapayapaan ang pinupurso mo. Ganyan ang mentality ng mga taga-tribe of Judah. Ibebenta natin si Samson para hindi tayo galawin ng mga taga-Philistines. Ayan, ano pa yung pangatlong problema nila? Ito po, an accomplice in the crime is guilty as the perpetrator. Alam niyo, church, kung may mangyaring masama kay Samson, they are guilty of murdering Samson. Naniniwala ho ba kayo dyan? Totoo po yan. Bakit ko nasabing accomplice o kasabwat yung mga taga-Juda? Kasi sila yung nakipag-compromise Sila yung nakipag-usap kay Samson Sila yung nag-convince na sumuko si Samson Sila yung nagtali at sila yung nag-surrender kay Samson. So biruin mo, yung tinali mo, yung sinurrender mo,
accomplice ka sa crime. You are guilty. The tribe of Judah is guilty as the whole armies of the Philistines, mga kapatid. Ano? So nakita niyo to? O tandaan niyo ang isang kasabwat sa krimen, naku po, guilty rin yan kagaya ng perpetrator. O totoo yan. Yung mga lookout dyan, yan, guilty rin ho yan pag may masamang nangyari. Tama po ba? No? So ito na nangyari. Kung ikaw si Samson, biruin mo lumalaban ka para sa nation mo, you are fighting your battle alone, you are protecting your own people, pero yung people na mismong pinoprotektahan mo, sila pa pala yung number one, nakakalaban at magbibitray at mag-a-abandon sa'yo. Di ba't ang sakit para kay Samson ito? Para sa mga leader, masakit din yan, church. Alam niyo ba yun? Yung nag-disciple ko ng 11, 11 Judas, tama, ang sakit nun, di ba? Ano? Yung pastor ka, sasabihin mo, let us conquer the world. Sasabihin mo nasa likod mo, conquer mo mukha mo, pastor. Masakit ho yun. At si Samson, ganyan yung pain na nararamdaman niya, na yung 3,000 men who supposedly natutulong sa kanya, sila pa yung nagtali. Grabe ang ginawa kay Samson, parang lalamove lang. Tinali, parang in-scotch tapean lang Tinali siya, sinurrender na siya. Ito na, lalamove, surrender na, Samson. Kawawa po ang nangyari. Ngayon, ano ho yung pang-apat na meron tayo, o pangatlo na meron tayo rin sa kwento natin? Yung pangatlo, ito na, nagkaroon po ng brutal battle. So ito na, nung sinurrender na si Samson, from verses 14 to 15, let's read, ito po ang nangyari. As he approached Lehi, nakatali si Samson, the Philistines came towards him, sumisigaw. Bakit maligalig yung mga Pilisteo? Kasi kala nila, tapos na problema nila. Yay! Yan na si Samson! Yari ka na ngayon! Parurusahan ka namin, torturing ka namin, magkakaganti na kami. Siguro yun yung mga sinasabi ng mga taga-Pilisteo, no? The Spirit of the Lord, ano nangyari? Came upon, kay Samson, came upon him in power. At ang sabi, the ropes on his arms became like charred flax. Yung parang nasunog, yung tali, parang nalusaw, and the bindings dropped from his hands. Biro mo, nakawala si Samson. Ano nangyari sa verse 15? Finding a fresh jawbone of a donkey, he grabbed it and struck down 1,000 men. Nakita niyo yung ginawa ni Samson? Nung nakawala siya, wala siyang sandata nakakita nung fresh jawbone ng donkey, kinuha niya, yun yung ginamit niyang sandata. Balik tayo sa pagiging Nazirite vow ni Samson. Ano yung restrictions ng Nazirite vow niya? Bawal humawak ng patay. Ang sabi, fresh jawbone of a donkey. So, nung grinab niya yung panga nung asno, he had already violated his Nazirite vow. Pero ang maganda kay Lord, kahit na na-violate ni Samson, yung kanyang Nazirite vow, Samson was still empowered by God so that he was able to strike down 1,000 men. Grabe, napaka-action po nito. Pagbabasahin mo, isang verse lang, pero para ka nakapanood ng John Wick, mga kapatid. Biro mo, ang ginamit niya lang, panga ng asno para tapusin ang libong kalaban. Alam niyo ba, church, tanong ako sa inyo, kayo ba kaya niyo bang gumamit ng panga ng asno para makatalo ng libong kalaban? Hindi, pero si Samson kaya. Pero alam niyo po ba, church, na mayroong mas malakas sa sandata kaysa sa panga ng asno? Alam niyo kung ano? Panga ng marites. Ayan. Kasi kayang sumira ng libo-libong pamilya ho yan So ito si Samson Ito si Samson, nakadali ng ng panga ng asno So natalo niya yung yung 1,000 men ng mga Philistines. So yan, nagkaroon tayo ng brutal battle against sa Philistines and kay Samson. Pero papansinin niyo, may nakita ba kayong tumulong kay Samson? Wala. Nakakalungkot. Samson fought his battle all alone, mga kapatid.
O, ano yung pang-apat? Ano? Doon tayo sa pang-apat na, na outline natin. Ano? Ito na, nung natapos na ni Samson yung laban, actually nagkaroon na ng significance. Eh. Pag sinabing significance, di ba't kapag nakakatapos tayo ng isang milestones o may nare-reach tayo mga milestones sa buhay natin, di ba, ginagawa natin ng significance eh. Ayan, ano. O kagaya ko, ano ho, minsan ang tawag ko doon sa ano eh, laksur. Ayan, may tawag ko sa amin eh, laksur kami, laksur. Ano yung sabihin ng laksur, pastor? Lockdown survivor. Ayan, o, di ba? Meron namang cancer. Ano yun? Ano yun? Parang Camarines Sur. Hindi. Cancer survivor. Ano si Samson nag-alagan yan eh. Oh. Basahin natin yung, yung verses 16 to 17. And this is what the Bible says. Ano? Then Samson said, ayan, with a donkey's jawbone, I have made donkeys of them. With the donkey's jawbone, grabe may hugot si Samson eh, no? I have killed 1,000 men. Ayan. Sa verses 17, ano sabi niya? When he finished speaking, siguro hawak-hawak niya yung donkey's jawbone, ano, abang sinasalaysay niya yung kanyang hugot, he threw away the jawbone, and the place was called Ramat Lehi. Nakita niyo to? Di ba tayo, pagka nakakasurvive tayo ng isang malupit na krisis sa buhay natin, nagkakaroon ng significance? Cancer survivor to. Ayan. Minsan ganun eh, no? PBB survivor to. Para si Kuya Ricky, PBB survivor. Puso, baga, bato. Na-survive na lahat yon mga kapatid. No? PBB survivor yan si Kuya Ricky. Lahat tayo, marami tayong mga nasusurvive mga kapatid eh. O kaya 5-6 survivor to, nakabayad na ako, tapos na ako. Ayan, ano. Ganyan din si Samson, nung nasurvive po niya yung kanyang crisis, ayan, ano. When he finished speaking, he threw away the jawbone and the place was called Ramat Lehi. Ayan, church, ang challenge ko ito, no? In every victories of your life, nagme-mention ka ba ng significance? Especially binabalik mo ba kay Lord yung ginawang deliverance niya sa bawat problemang narating mo? Gumagawa ka ba yan? O napapasulat ka ba ng kanta, napapasalaysay ka pa? O yung parang yung kanina doon sa awit, yung napapasayaw ka ng My God reigns. Ayan, the Lord will provide. Ayan, ano. Ayan, ganyan yung mga Bible character, eh, especially in the Old Testament. Eh. Ano. So si Abraham, ganun din. Ano, Jehovah Jireh, nung nag-provide si Lord ng haing tupa, instead na si Isaac yung kanyang ialay. Ano. So yan, may mga pinapangalan tayo sa mga lugar. Si Samson, ang tawag niya, Ramat Lehi, mga kapatid. Ayan. After nito, nung significance, ito na, yung sunod, ano, yung pinakapanghuli na, ano ang nangyari kay Samson? From verses 18 to 20, he had this desperate condition and cry. Ano ibig sabihin nito? Nagkaroon ng desperate condition si Samson eh, at isang desperate cry. Let's read yung 18 hanggang 20. Ito na nangyari. Because he was thirsty. Sabi, sino ba naman hindi mapapagod? 1,000 kinalaban mo. Ba malamang mapapagod ka nga yan. Because he was very thirsty. So si Samson, pagod na pagod, pawis na pawis, dehydrated, deflated, walang mainom na tubig. Ano sabi niya? He cried out to the Lord. Oops, oops, oops. You know what, church? Ito napansin ko sa verse 18 eh. This is the first time Samson cried out to the Lord. Nakita niyo to? Si Samson, napaka-unfair niya pagdating kay Lord. Nung unang series ng ating mensahe about kay Samson, Samson never mentioned or never called upon the Lord. Ito yung unang-una. Bakit? Kasi dehydrated siya eh. Kasi mamamatay na siya eh. Kasi nag-aagaw buhay na ho siya eh. So ano sabi niya? He cried out to the Lord. Ano sabi ni Samson? You have given your servant this great victory. Must I now die of thirst and fall into the hands of the uncircumcised? Ano kung ano kinakatakot ni Samson? Hindi yung 1,000 kalaban eh. Ang kinakatakot ni Samson, yung mamatay siya ng dehydration. Pero yung, ang senaryo ni Samson parang si Alexander the Great eh. At the age of 32, si Alexander the Great has almost conquered half the world. Pero mo, yung Greek Empire na i-push niya hanggang India, walang nakatalo kay Alexander the Great maliban lamang sa isang matinding karamdaman.
Ito ang ayaw magaya o mangyari ni Samson sa buhay niya. Grabe yung battle na pinagdaanan ko. Libo yung tinira ko. Jawbone lang ang gamit ko. Pero Lord, pagod na ako. Hindi na ako makakilos. Siguro si Samson during this time, alam niyo yun, yung ngalay na, yung namumulikat na, kasi dehydrated, naubos ang electrolyte sa katawan eh. Biro mo, 1,000 ba naman yung kinalaban mo, yung kinarate mo eh. No? So ano sabi niya? Lord, mamamatay ba ako ng uhaw sa mga kamay ng mga uncircumcised na ito? Ano ang ginawa ng Panginoon sa verse 19? Basahin po natin ano. Then God opened up the hollow place in Lehi, and water came out of it. Ang ginawa ng Panginoon, nagbukas ng tubig, lumabas ang tubig, at saka nakainom si Samson. Church, may tanong po ko sa inyo. Nasa na dito yung 3,000 men of Judah? Wala. Ni congratulations, wala. Ni pa-ice tubig, walang binigay kay Samson. Nakita niyo to? Kaya nakakaawa si Samson, hindi ho ba? Ano ho? Ni congrats, ni tapik man lang sa likod, wala. Ni celebration, wala. Ni ice tubig na binigay, inom, wala. Sino nagbigay ng tubig? Si Lord. Alam niyo, mahirap yung ganyan, church eh. Yung you are fighting your battle alone. Ano? Pero ang maganda, sa kabila ng pagiging alone mo, as surely as the Lord lives, He will never leave you nor forsake you. Tama ho ba, mga kapatid? So ito na nangyari. When Samson drank, his strength returned. Yan, nakapag-recuperate na siya. And he revived. Buro mo, nag-aagaw buhay. So the spring was called En-Hakore, and it is still there in Lehi. So hanggang nung panahon doon na sinulat itong Book of Judges, nandun pa rin daw yung tubig na pinag-inuman ni Samson. Sa verse 20, ano ho nangyari kay Samson dito? Ano ho? Ito na po. Sinorkat na nung author of the Book of Judges yung pangyayari kay Samson. Samson led Israel for 20 years in the days of the Philistines. Grabe no? 28 years pa lang naging sakit ng ulo ng mga Philistines, ng mga kontrabida, si Samson. So kahit na papaano, yung 20 years of being judge, of fighting against the Philistines, yung 20 years na ministry ni Samson sa mga Israelites, hindi na sayang. Anong point dito? Bakit kaya humaba ng 20 years yung ministry ni Samson? Malamang si Samson nagkaroon ng change sa buhay. Siguro, binawas-bawasan na niya yung pambababae niya, yung pakikipag-flirt niya sa mga kalabang kababaihan, sa mga babaeng Philistines. Siguro kaya umabot ng 20 years din yung kanyang ministry. Pero pagdating po sa chapter 16, ayan, nandiyan na po si Delilah. Yun po yung topic natin next week. Dito na makikita natin yung pagbagsak na tuluyan ni Samson. Pero sa kabila niya, na si Samson, may kahinaan, may pagkakamali. The Lord sustained him in his ministry that it took Samson 20 years to serve the Israelites and si God. Ngayon dito na tayo matatapos. Ano yung 5 bagay na pwede nating makuha sa kwento ni Samson dito? Ito, number 1. If you are going to serve the Lord, you have to be ready to stand alone. Ano ang purpose ni Samson? Para makipaggera, makipagbakbakan sa mga Philistines na nango-oppress sa mga Israelites. Yan yung purpose niya. Pero alam niyo, sa pakikipagbakbakan ni Samson, ni isang tao o Israelite walang tumulong sa kanya. Kahit man lang yung support o yung pampalakas loob na lang, o kahit na lang yung magkaroon ng cheering squad si Samson, wala eh. Alam mo, minsan buti pa nga yung liga eh. Kahit talunan kayo, may nag-cheer pa eh. Tama po ba? Si Samson panalo, wala pa nag-cheer. O, nakita niyo to, church. Wala man lang, go, Samson, fight, fight, fight. Wala man lang nagsabi kay Samson, 1, 2, 3, ang galing-galing. Ayan, yung natututunan ko pagka pumapasok ko doon sa school ng anak ko eh. Si Julia doon sa daycare. Yan, Pagka nakakagawa, buti pa yung teacher marunong mag-motivate na estudyante. Ayan, pagka ang mga estudyante,
nakakakulay nakakagawa nakaka-accomplish ng kanilang task, ang palaging sinasabi ng teacher nila, 1, 2, 3, ang galing-galing. Ayan. Wala man lang ganun si Samson, kapatid. Wala man lang ganun eh. Tama po ba mga kapatid? So yan, kung kayo po ay willing maglingkod kay Lord, ayan, be ready to stand alone. Ayan. Kinausap ko yung asawa ko bago kami magpakasal eh. Ayan, maglilingkod ako kay Lord. Willing ka bang sumama sa akin? Oo, sasamahan kita, sabi ng aking misis. Ayan. Ganyan talaga mga asawa ng pastor, merong suicidal tendency, mga kapatid. Patay kung patay. Ayan, mag-isa kung mag-isa. Ayan. Pero maganda, I've never been alone in this church. Tama po ba? Oh, yeah. Ayan. Okay, dito yung pangalawang bagay na pwede natin makuha rito. Ito, pansinin po ninyo ito. It is very sad fighting your battle alone. Yan. Knowing that the very people whom you protect, nakita nyo to, should support you instead of abandoning and betraying you. Ang sakit nun no? Grabe itong mga taga-tribe of Judah, no? Talagang gusto nilang gampanan yung pagiging Judas nila eh. Tama po ba? Judas. Buruin mo, yung 3,000 na pinaglalaban ni Samson, yung 3,000 na dapat hugutan ni Samson ng backup, ano ginawa? Pinakalma siya, tinali siya, sinurrender siya. Tapos nung natapos na yung gera, wala man lang tapik sa likod, wala man lang tulong, wala man lang nag-first aid. Kasi church, guri mo, 1,000 kalaban mo, malamang si Samson, may mga galos yan, may mga hiwa yan, may mga pasa ang katawan yan. Grabe ginawa ng mga taga-tribe of Judah, no? Ni konting betadine, punas-punas, masamasahe kay Samson, wala man lang ginawa, Nakakalungkot. Ano nakakalungkot po talaga, church? When you are fighting your battle alone. And then pangatlong bagay po, na pwede natin makuha rito, ito. Whenever you are abandoned, betrayed, and alone, fighting your battle, ito, God will stand for you. Nakita nyo to? Alam nyo, may tanong po ako sa inyo, si Samson ba kailangan katulong-tulong ba? Ayan. Kapag kaipaglaban-laban ba si Samson ni Lord? Ako sa tingin ko, kung ako ilalagay ko yung kalalagayan ko kay Lord, parang si Samson dapat huwag nang tulungan eh. Pasaway eh. Tapos hindi mo lang iniingatan yung kanyang Nazarite vow, humawak pa ng unclean weapon, which is the donkey's jawbone. Pero nakita nyo, ang Spirit of the Lord came mightily upon Samson pa rin. Na kahit mali na yung method ni Samson, mali na yung pamamaraan niya, hindi na siya, alam niyo, napaka-insensitive niya about his vow, na hindi niya tinitingnan kung mali na ba yung ginagawa niya. Grabe, pero tinulungan pa rin siya ng ating Panginoon. And then yung pinakauli, pang-apat po, God will accomplish His purpose despite our spiritual failures. Ayan, ang daming ang mali ni Samson. Pero ang tanong dito, sa kabila ng kamalian niya, nasunod pa rin ang purpose, ang plano ng Panginoon sa buhay ng mga Israelites. Pero pa ba, Mel ba? Ayan. Number 5, ito po. Our inability draws us closer to God. Nakita nyo, for the first time, for the very, very, very first time, Samson called upon the name of the Lord. Ganyan naman talaga tayo eh. Alam niyo ba yun, yung pag nasa ano na tayo, nasa end, nasa bingit na tayo ng bangin, nasa dead ends na tayo, mapapatawag ka talaga kay Lord eh. Nakita niyo mga Israelites, nung pinupurso sila ng mga Egyptians, dead end eh. Red Sea. Dead end. Ano sabi ng mga Israelites? Moises, ano na nangyayari? Inabol tayo na may kalaban sa likod. May dagat dito. Ano ginawa ng mga Israelites tsaka ni Moses? They called upon the Lord. At ang Panginoon, gumawa ng deliverance. Grabe nahati yung Red Sea, nakatawid yung mga Israelites. So our inability in life draws us closer to God. Okay, tayo po tumayo ngayon. Church, nakaka-relate ka ba kay Samson ngayon?
Yung bang parang ganito, no? Bigyan kita ng senaryo. Ikaw yung breadwinner ng family. Araw-araw kang pumapasok. Ang hirap ng trabaho mo. Ikaw yung bumubuhay, ikaw yung inaasahan. Pero nakakalungkot, church. Yung mga taong umaasa sa'yo, hindi umaasahan. Tapos to the point na mag-isa ka na lang, nasusurvive mo naman yung battle mo alone. Pero after mong makasurvive, after mong makagawa ng milestone, gano'n mo yung mga tao na dapat tumulong sa'yo, ni congratulate, ni pagbati, wala. Alam niyo, para kay Samson, napakasakit nito. Oo. Binenta na nga si Samson, nung natapos yung bloody war, exhausted yung tao, halos hindi na makagalaw, nakabulagta na. Biruin mo, no? Wala pa rin tumulong na taga-Juda. Si Lord pa yung mismong nagpa-revive kay Samson, mga kapatid. Alam nyo, ganyan din tayo eh. Yung bang hirap na hirap ka na sa buhay, umiiyak ka na gabi-gabi, humihingi ka na ng tulong, pero closed door, abandonment, betrayal, ang sakit nun. Ang sakit nun. Pero the good thing about this is that talikuran ka man nino man, talikuran ka man nilang lahat, as surely as the Lord lives, He will never abandon, leave you, nor forsake you. Grabe, ituloy mo lang din, kapatid, yung pagiging breadwinner mo. Ituloy mo lang din yung pakikipagbaka sa buhay mo. Kasi iwanan ka man nila, si Lord, hindi ka niya iiwan. Sa kabila ng, alam niyo yung shortcomings, mistakes, pagkukulang mo, grabe nun, nandyan pa rin si Lord. He is loyal and faithful na kahit nasa part ni Samson, it is his first time to call upon the Lord. Grabe ginawa ng Panginoon kay Samson, no? In-empower na nga, nung na-drain, grabe, in-empower ulit, ni-recharge si Samson. Sino dito, kapatid, yung drain na? Ayan, bukas, tapos na yung long weekends. Bukas, papasok na naman kayo. Ano? Ito na naman itong mga estudyante kong makukulit. Yan. Ito na naman itong boss kong bossy. Yan. Nadidrain ako rito, pastor eh. Ayan. Nadidrain ako dito, Lord eh. Pero kapatid, kaya mong harapin yan kung merong kang Lord na nagre-replenish at nagre-refresh sa buhay mo. Oh, kasi my God reigns. Pwede mo bang i-claim ngayon, Lord, magtulong-tulong na sila. Walang problema kasi my God reigns. Kayo ang nabubuhay, Panginoon. Kayo ang nabubuhay. Tayo mo manalangin. Father, salamat, O Lord, dahil once again, like Samson, ang dami namin struggle sa buhay, Panginoon. Ang daming Philistines na nakapaligid sa buhay namin, humahanting sa amin. Pero Lord, ang nakakalungkot, lumalaban pala kami sa battle namin mag-isa. Salamat, Father, dahil hindi niyo hinayaang mag-isa at matalo si Samson at ipinakita niyo, O Lord, yung inyong faithfulness sa kabila ng pagkakamali ni Samson, Father. Lord, narito ang aking mga kapatid. Hindi ko alam kung anong klaseng Philistines yung hinaharap nila ngayon. Hindi ko alam, Lord, yung kailang struggle. Kayo lang po nakakaalam. But I pray, Father, as surely as you live, O God, help them, Father. Samahan niyo sila, Panginoon, sa bawat gera nila na pinagdadaanan ngayon. Palakasin niyo sila, Panginoon, strengthen them. And I pray, Father, that your Spirit will mightily came upon them, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, mapagtagumpayan namin, Lord, yung aming bawat battle, even if we're alone. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.